Hindi lang 2 kundi 3 shifts ng klase ang ipinatutupad sa ilang eskwelahan sa Metro Manila. Tugon daw ito sa kakulangan ng classrooms. Ang iba naman nagkaklase sa covered court, principal's office, pati na sa comfort room. May report si Marisol Abduraman. 3 batch din ng klase ang ipinapatupad sa F. Torres High School sa Gagalangin, Tondo. Para masulit ang kasalukuyang 75 classrooms, nagpapatupad ang eskwelahan ng blocking system sa 60 na mga silid-aralan. 45 o higit pa ang bilang ng mga estudyante kada klase. Kada 4 na oras o okupahan ng isang batch ng mga estudyante ang isang classroom para sa 4 na subjects. Pagkatapos nito, magpapalit ulit ng classroom para sa susunod na 4 na oras. 7 a.m. to 11 a.m., 3 a.m. to 3 p.m. at 3 p.m. hanggang 7 p.m. ang oras ng gamit ng mga classroom para sa academic subjects. Ang natitirang 15 ay inilaan sa non-academic, laboratory o workshop subjects. Yung blocking kasi is our way of, yun nga, pag-aanin yung schedule ng bata. One shift lang talaga ang estudyante. Kaya lang, we devise a way na 3 way ang pagpasok. May papasok ng 7 hanggang 3, may papasok ng 9 hanggang 5, may papasok ng 11 hanggang 7 p.m. At dahil alas 7 na ng gabi ang pinakahuling oras ng uwian, may 3 pulis na nakadeploy mula sa Gagalangin PCP para sa bawat eskwelahang binabantayan sa lugar na pawang mga high school. Samantala, isa naman ang Buli Elementary School sa Muntinlupa sa mga tinukan ng FIVOX na dinadaanan ng West Valley Fault. Kaya 3 sa 4 itong building hindi muna ipapagamit bilang pag-iingat. Kaya naman kulang na kulang ang mga silid na para sa inaasahang 1,600 na magbabalik eskwela. Ang remedyo, nagpatupad muna ng double shifting. Nagpatayo rin ng ilang makeshift classrooms sa covered court, sa principal's office, pati na sa palikuran. Bangamat po, marami kaming kulang ng classrooms. Dahilan po sa may bago kaming building na ginagawa, 4 stories, 12 classrooms. Patuloy namang tumatanggap ng mga reklamo ang DepEd Command Center sa Pasig City. Karaniwan sa kanilang nakukuhang reklamo ay tungkol sa mga estudyanteng ayaw tanggapin sa grade 1 at mga pangalan ng mga mag-aaral na wala sa enrollment list. Pero kung ikukumpara ron nung nakaraang taon, mas kaunti raw ang mga reklamong natatanggap nila ngayon. Bukod sa pagsagot sa mga reklamo tungkol sa enrollment, handa rin daw ang mga tauhan ng Command Center na sagutin ang mga tanong tungkol sa senior high school. Marisol Abduraman, GMA News.